Count people, not cars. Yan ang panawagan ng Department of Science and Technology sa gitna ng mahal na presyo ng langis. Sa ilalim daw nito, mas nakatuon ang transport planning sa pangangailangan ng tao, hindi sa sasakyan. Ayon kasi sa datos ng Smart, Efficient and Equitable Road Mobility Optimization o SEERMO, na isang AI-powered mobility app, 23% lang ng road space ang para sa pedestrians, habang 77% ay napupunta sa private vehicles na ginagamit ng 47% ng mga biyahero. Pinahusay ng balik scientist na si Dr. Cyrus Gomari ang SEERMO Mobility App para matugunan ang hindi patas na paggamit ng kalsada. Kaugnay niyan, magkakasama natin mismo ang DOST balik scientist na si Dr. Cyrus Gomari. Marami pong salamat, Doc, sa inyong oras. Ganda nga po, Cheryl. Apo. Happy to be here. Doc, tama ba yung sabi ko, SEERMO app? Or... Yes, SEERMO. Okay, SEERMO app. Yeah. Ano po ang ibig sabihin ng count people, not cars? At bakit po ito mahalaga doon sa kasalukuyang sitwasyon ng trapiko sa Pilipinas? Sige. Yeah, para lang mas ma-emphasize lang ng konti, ayusin ko lang yung statistic natin kanina. Sige. Yung sa 23%, 77%. Actually, yung 23% ng road space, hindi lang pedestrian doon, pati public transport kasama doon sa 23%, which is really, really small. Yeah. Right? If you consider pati public transport na almost 60 to 70, minsan 90% ng tao sa isang lugar, nagpa-public transport lang yan eh. Pero bakit wala silang enough space? That's what, counting people means. Ang dapat, kung paano tayo mag-prioritize ng spaces natin, ng mga lanes natin sa kalsada, nakabase siya sa sino ba pinakagumagamit ng kalsada. Hindi yung parang pag ang right now kasi yung nagiging metric natin, basta may kalsada dyan, wala tayong pakialam kung nagkukotse yung tao, ganyan. Problema kasi majority nagkukotse, kasama na tayo doon na nagkukotse, ilan lang yung sakay eh. Wala pang, on average, wala pang two passengers yung nakasakay doon eh. Kasama na yung driver doon. So, ang important is the focus should be, yung basehan natin ng mga decision natin, ilan ba yung nakasakay sa isang sasakyan? Sa jeepney, sa tricycle, sa motorcycle, sa bike lane, sa mga naglalakad. And in SEERMO, yun yung main metric namin. And we speed up the process kung paano ma-generate tong justification kung bakit siya kailangan using AI and any technologies that help us. Ayun, I was gonna ask, Doc, paano gumagana yung SEERMO at ano yung pinagkaiba nito doon sa traditional na traffic monitoring systems? Yeah. So ang target ang SEERMO hindi siya consumer app, no? Baka isipin kasi ng mga tao parang Waze siya or parang Grab siya. Hindi siya in that space. Ang tina-target niya, matulungan yung government talaga. It's a tool for the government to plan better, to plan for the people, for their constituents, na sinisimplify siya for the government. We don't go through all of the scientific, hindi na natin kailangan i-explain sa public, ito yung scientific part, ito yung technical part. We take into consideration lahat ng factors na meron tayo sa kalsada and we bring it down up to a level na nagiging implementable yung mga projects. Kasi, Cheryl, alam mo, yung mga ibang plano natin, grand. They're so grand. Sinasabi, paguhin natin yung buong, isang buong neighborhood. Pero in reality, yung mga implementable na kaya natin gawin na may impact, sige, yung isang lane dito sa EDSA, bigay na natin sa bus. Dito sa C5, pwede rin natin gawin. Sa Ortigas, pwede rin natin gawin. Pero usually, nahuhuli kung yung justification eh. Minsan, traditionally, matagal yung process, i-justify yun. Kasi mahal ang consultations eh. And in SEERMO, we make it cost effective for the government na ramdam nila, pag binayaran nila, nagbayad sila for the system, and of course kasama na din kami tumutulong doon, na we focus on what's implementable as soon as possible. Sa inyo pong obserbasyon, Doc, ano yung pinakamalaking problema sa paggamit po ng road space?
Ang okay, sa mga medyo lungsod mahirap, po? oh. Oho. Medyo mahirap i-pinpoint na isa lang yung problema, no? Kasi it's a multitude of factors that contribute into it. Of course, the uncontrolled growth and naging chop suey na yung land use natin yung urban planning natin so nagkapatong-patong yung mga problema. Pero to be honest, again, the biggest issue is wala tayong framework kung ano ba yung priority sa kalsada We just let everything be as is. And kung wala Well, tayong ganong framework, we cannot solve the problem. paano po nakakatulong yung artificial intelligence sa mas maayos na urban planning at transport system? So, kung nakakatulong siya specifically sa instead na yung mga processes manual pa siya or um, in more on sa planning processes kasi minsan hindi na kasi nararamdaman ng tao to Pero ang mararamdaman na lang ng mga tao mas mabilis yung pag-budget na nung LGU. Yun yung hopefully maramdaman na soon in the LGUs that we're working with. Pero nakakatulong siya primarily on generating the technical output. Doon talaga siya nakakatulong. Na instead, kunwari dati ako or the planners sa mga consultants, kung dati umabot ng 1 taon bago ma-generate ang isang output, ngayon minsan kaya nga namin within 24 hours may output na Doon siya nakakatulong talaga. And we're very excited about this kasi again, mabibigyan din and focus talaga yung mga projects na pwedeng gawin instead na naka-focus na, uy, ano ba yung pwede? So yung part na nag-iisip pa tayo ng anong solution ba yung feasible, yun yung mapapabilis talaga na part using AI. Na ano na po yung mga konkretong pagbabago na maaaring maramdaman ng ordinaryong commuter kapag naipatupad na po ang ganitong sistema? Yung ang isang lagi kong hina-highlight sa bawat LGU na pinupuntahan namin, mas magiging walkable yung mga kalsada. Right? Mas magiging walkable yung mga inner streets natin sa loob ng poblasyon man yan or saan. Diyan nagsisimula yan Ang transportation natin nagsisimula sa paglalakad Lahat tayo at some point during the day we're pedestrians. Pero hindi binibigyan pansin na yung spaces natin for pedestrians, for walkability. Actually, umaabot na kasi tayo sa point yung natin, traffic natin, not just in Metro Manila, but even in other places. Na yung mga distances na pwede naman lakarin na lang, bakit kinukotse pa? Right? And yun yung tina-target namin sa ngayon. Let's first start with walkability. And then at the same time, gawin na natin, i-figure out na natin lahat, identify na natin yung mga iba't ibang problems natin in public transport while making sure if ever may mga tamaan man sector, whether it's the drivers ng tricycles or other mobility services, kasama sila sa plano. Hindi sila mapag-iiwanan na, hindi gagawin natin to, bahala sila sa buhay na. They're part of we think about them constantly while we suggest solutions. Na Dr. Gomari, nagkaroon na ng pilot testing po sa Quezon City, Pasig at Taguig. Abay, kamusta po ang naging resulta? So yung pilots na yun hindi na siya umabot sa anong kayang implement. Right now sa Pasig, we're beyond pilot kasi naka-subscribe na sila sa amin right now. So yung sa pilot kasi, just to put it in context, yung sa pilot kasi it was more making sure the system works for the LGU. And right now sa Pasig, we're doing multiple studies in different areas in Pasig to justify, okay, yung mga iba't ibang intersections kasi sa Pasig, there are many intersections in Pasig na pag in-improve yung tawiran lang, yung tawiran na pag in-improve, malaki na yung impact. Right? Pero so we're expecting over the next 1 or 2 years, may implement na itong mga changes na to sa sentro ng Pasig, sa may harap ng Plaza Rizal nila kunwari, dun sa may simbahan and sa schools. Mas magiging komportable na para sa mga estudyante tumawid or sa mga pupunta simbahan. And mas madaling i-explore nila yung lugar.
Hindi yung sa ngayon na pag pumunta lang sila, parang out of necessity na lang sila pumupunta. Hindi yung pupunta sila kasi actually na-enjoy nila yung lugar na yun eh. So yun yung mga mararamdaman na hopefully soon. And sa Naga actually, some of them na pilot na eh, nasimulan na yung sa isang stretch nila ginagawang mas pedestrian friendly. And it's the same thing, in all areas we're working in, even in Rojas City, in Capiz, yun din yung mga pinupush namin doon. Kailan nyo po ito inintroduce sa pamahalaan? Like sa local government, sabi nyo nga po, pag kasi sa government, kailangan, akala nila, iniisip nila, grand kagad yung mga changes na dapat gawin. Pero malaking hamon din from the private sectors, minsan maririnig mo na ang laking challenge to deal with the government. Ang hirap, ang tagal bago nila talaga i-embrace or yung proseso. So ano yung mga naging hamon sa inyo, Dr. Gomari? Actually, tama ka dyan, Cheryl, kasi nung kinukwento ko yan sa mga kaibigan ko or pamilya ko nung una bago ako bumalik ng Pilipinas, sabi nila, are you crazy? I mean, mahirap talaga to work with the government. With the LGUs specifically. Kasi iba-iba yung context, iba-iba yung priorities ng isang LGU. But we took the challenge na ipakita natin sa LGUs kung bakit siya mahalaga. Doon kami nagsimula. The first time when I came back, almost 4 years ago actually, 2022 was the first when I introduced it to the LGUs sa Pasig and Taguig at the time. And parang within almost 1 year after nun, doon ko na meet si Mayor Vico din. And it was Pasig really kung saan nasimulan namin to eh. And now, many more LGUs, halos Luzon, Visayas, Mindanao na kami actually. Meron na kaming coverage kahit at least one LGU na nakapagsimula na sa 3 island groups natin. And we're hoping to be able to help even more LGUs in the next few months, next years. Para mapabilis, hindi maghihintay sa atin yung ibang bansa, nahuhuli na tayo. Yes. And with this small tulong na nagagawa namin for the LGUs, hopefully makaka-contribute tayo sa economic development natin para hindi tayo natatamaan masyado na itong mga oil crisis. We can be more self-sufficient in terms of development. Doc Gomari, yung po bang app ninyo, itong CRMO, kasi ito napansin ko, puro local government. So pang mas ideal siya na per local government ito i-offer, not on the national level? Yun yung naging strategy namin as a startup, right? We have to focus kung kalat-kalat na wala kami ma-achieve. So we said, when we were scoping, okay, sino ba yung may parang pinakamalaking implementing power? And si LGU yun. Kaya kahit sa more recently, even on the national level, parang binababa na din yung ibang budget sa LGUs. Kasi alam nila si LGU mas nakakaalam sa problem sa local. Yes. Although we're not limiting to LGUs, of course, we even work with the national government where it's relevant. Medyo mas mahirap lang kasi makakuha ng contract sa national government. So we're like, let's do it with the LGUs. And then once mapansin nila, ito iba't ibang LGUs. And then hopefully we get the interest of the national government. And now actually even, we're hoping soon to close some of our provincial government contracts na mas malaki yung sako. Right? Kasi may mga components kasi ng planning na hindi hawak ng local government, ang hawak province. And some of it is national government. Ang sabi mo, mga kaibigan mo at pamilya na pagbabalik dito sa Pilipinas ay ang tanong sa'yo, if you are crazy. Pero ano yung nag-udyok po sa inyo, Dr. Gomari, na bumalik nga dito sa Pilipinas at ibahagi po ang inyong expertise? I mean, okay, for me as a scientist and as an engineer and planner, I think it was impact focused. It was the main criteria when I was deciding whether I wanted to come back. Nung nasa Germany, things are really quite good in Germany, no? Hindi naman, may mga pwedeng improve, pero yung impact niya, hindi na siya ganun substantial. So I said, let's take this opportunity. Tignan natin, test natin tong idea ng CRMO, whether it's gonna work in the Philippines.
At least even if yung sinabi ko kunwari as simple as maayos lang natin yung mga tawiran, ang laki na ng impact nun eh. Grabe na yung impact nun. So I was balancing between, okay, do I want to have just a comfortable job in Germany? Masaya, okay naman yung buhay doon. But at the same time, I was deciding, ano ba yung gusto ko talaga ma-achieve sa buhay, no? And I was like, let's try. While I'm young, let's come back, see how we can help the government or even the private developers. While I still have time, let's test it out. And at the same time, of course, sa totoo lang, yung kalahati ng story, nandito nakatira din yung girlfriend ko. So I was like, sige, if things don't work out, at least nandito yung girlfriend ko eh. Pero ano po yung inyong vision para sa kinabukasan ng transportasyon sa Pilipinas? At first, 'di ba, sabi mo nga, ay let's see kung paano makakatulong itong app na ito, itong Sirmo dito sa Pilipinas. But now that you've been here for a while, mas namulat ka, I'm sure, mas nakita mo yung talagang sitwasyon at problema natin sa transportasyon. Anong nakikita mong pwede pa palang gawin at meron tayong magagawa pa? Yeah. Ang vision ko, actually all of this started from frustration eh, na ever since I left, I was in Germany for 8.5 years, pero parang wala masyado talagang nagbago sa Pilipinas eh. Actually, mas lumala pa nga eh. Di ba? Mas lumala pa yung situation. Pero as I always say, everywhere I give talks, there's hope. There's really a lot of hope, especially in areas na sa akala natin wala nang pag-asa like sa loob ng Metro Manila. It's just ano ba yung solution na ino-offer natin. So my vision really is hopefully in the very near future, maybe in the next 5 to 6 years, at least majority of LGUs natin maging mas walkable siya for all of us. Mas okay din siya for the local economy. Yun yung bias kasi namin eh. It should be something that's really more driven towards economic growth natin from the local level. And in the next few years, we're targeting na pati public transportation natin, maayos na din natin. And we're very fortunate and privileged enough to work with LGUs na gusto rin ng pagbabago, no? And they're very willing na i-testing sa LGUs nila. And this is, again, all across Luzon, Visayas, Mindanao. Meron tayong mga LGUs na gusto na din nila talaga ng pagbabago in our transportation and urban development. And we're happy to be in the picture, and hopefully marami tayong mabago, not just in 5 years, no? Hopefully in the next year, next 2 years, maramdaman na din natin na slowly nagbabago para maramdaman, and then makakuha natin yung confidence ng tao na ito talaga yung way to move forward, no? Hindi yung nagro-road widening lang tayo and then we don't really care about our sidewalks, walkways or bike lanes. And most especially yung public transportation natin dapat integrated siya and sustainable. Marami pong salamat sa inyong oras, Dr. Cyrus Gumari ng DOST Balik Scientist.